Hello, good morning everyone. Because you have time to watch, yes, it's my free time. Ang pagtatrabaho abroad ay may mga bagay na di inaasahan, lalo na kung hindi mo alam ang dahilan. Sa Hong Kong, ang termination of contract ang mabisang paraan kung ang employer ay ayaw na nila sa isang trabahador, at ito naman ang ayaw ng mga manggagawa na marinig, lalo kung wala talagang dahilan. Ating alamin kung paano ang sumunod na yugto pagkatapos ng pagsubok sa una niyang naging employer. Ayan, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, so medyo maulan ang panahon. Okay, so ating sasagutin yung kung paano pa ako ulit nakabalik at nakapag-work dito sa Hong Kong pagkatapos ko na-terminate doon sa unang amo at umuwi sa Pilipinas at yun nga po. So, alamin natin. Nakapag-apply ka ba ulit ng work sa Hong Kong? Okay, so bago ko ulit sagutin yan, kasi ganito yun. No? Sa totoo lang, mahirap makahanap na kung wala kang laban. Ibig sabihin, dapat kahit sana nakapag-finish contract ako, para at least sana ay makahanap na ikaw amo siguro. Or makapag-contract ko no. Lalo na first timer ako dito sa Hong Kong. So sa madaling sabi, dito ako nakahanap agad-agad ng bagong amo. So umuwi muna at bumalik sa Pilipinas. Dumating ba yung time na wala na talaga pag-asang makahanap? Noong una, oo. Kasi wala akong laban. Ang tinitugnan kasi ng mga agency at mga employer ay yung tagal na pananatili mo at yung experience na. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa dahil meron pa akong isang malakas na alas. Kumbaga meron pa akong pinaghahawakan para makabalik ulit na dito sa Hong Kong. Paano ka ulit nakabalik sa Hong Kong? Okay, so sabi ng kuya ko, ako ay kailangan ko daw bumalik dahil malapit na. Okay? So ito yung sinasabi ko sa inyo na pinaghahawakan ko na malakas na alas ko para ako ay makabalik dito sa Hong Kong. Ito po ay sa pamamagitan ng aking exam, road exam ba, for the second time. So dahil noong una ay bumagsak ako, so yun, ginawa ko, bumalik ako ng Hong Kong. So bilang isang tourist. Bilang isang tourist. So nakalusot ka ba sa Hong Kong immigration? Oo, nakalusot ako, pero hindi ako binigyan ng 14 days dahil wala akong may show money kasi kailangan yun kung magtuturo ka. Okay, show money. So sinabi ko na meron akong kapatid dito o makakakilala o church mate dito sa Hong Kong ay parang kinakabahan ako dahil baka hindi ako makapasok. So yun, nagbigay ako ng telephone number na kanilang tatawagan. Binigay ko yung number ni Kuya at yung mga kakilala. So tinawagan nila yung mga kapatid ko, yung kakilala ko. So ang binigay lang sa akin na araw, 3 days. Yung nasa isip ko 3 days, pero binigyan ako ng 7 days. So, 7 days visa. No? So, dahil napatunayan ko na meron akong kapatid at meron akong mga kakilala dito sa Hong Kong.
Kumusta ang second road test exam mo? Bago ang oras ng road exam, ay kumuha ulit ako ng 2 lessons para ma-refresh ulit yung mentor sa akin bago dumating yung time. Sa una ay kabado ako dahil ikaw examiner ang kasama ko. Pero naipasa ko naman lahat. SRT, 3-pointer at saka yung road driving. Pagkatapos ka nakapasa, nakapag-apply at nakahanap ka ba ng bagong employer? Hindi po ako agad nakahanap dahil kulang at hindi sapat ang ibinigay na araw sa akin o yung visa. Kaya hindi po ako agad nakapaghanap ng amo pagkatapos ko nakapasa no sa exam. Yeah. A few moments later. Ayan, so maraming salamat. So ano ka ang sumunod pagkatapos ako nakapasa sa exam at ano ba ang sumunod na ginawa ko pagkatapos ng 7 days na visa na binigay sa akin ng immigration. So alamin na lang natin yan sa susunod na video. Maraming salamat. God bless and bye-bye. Wow.